Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito, tungkol kay Madriaga. Mayroong ngayon, may latest na balita tungkol kay Madriaga, mga kabunyog. In-interview si Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga. Mahaba yung interview sa kanya. At pinanood ko yon at may kumakalat na ngayon sa social media na dagdag na naman na ebidensya. Kahapon, di ba, naging topic ko ito, sabi ko may dagdag na ebidensya si Madriaga. Ano yung ebidensya? Sabi kasi ni Sara, hindi niya kilala si Madriaga. Hindi niya daw yan nagkilala, hindi niya daw yan naging kaibigan, hindi niya naging staff, hindi niya naging naging empleyado, wala. As in wala. Pero pinakita natin kahapon, nag-Zoom meeting sila ni Harry Roque saka ni Jinggoy. Napanood nyo na siguro yung vlog ko tungkol dyan. Ngayon mayroon na naman, bago na naman to, mga kabunyog. Ano na naman tong bago na to? Di ba, ang commander ng security ni Sara simula nang mag-vice president siya 2022, si La Chica at si Nolasco. Itong si La Chica at saka si Nolasco, mga kabunyog, mga kababayan, itong si La Chica, ito yung commander ng Vice Presidential Security Group, Colonel La Chica, saka Colonel Nolasco. Si Nolasco yata yung vice, si La Chica yung commander. Bakit controversial itong si Colonel Nolasco at si Colonel La Chica? Sila yung tumanggap ng pera matapos i-incash. Di ba yung mga tao ni Sara Duterte nag-incash nung sila Parda, sila Costa, yun yung mga nag-incash sa land bank. Pagka-incash nung cheque ng confidential funds, nakalagay sa duffel bags, binigay na kay Nolasco sa kay La Chica. Yun daw ang utos ni Sara eh. Pagkatapos nun, wala nang balita kung saan napunta. Pero si Madriaga lumitaw. Sabi ni Madriaga, hindi. Pagka-incash nila Nolasco at La Chica ng mga confidential funds na yan, tinawagan ako. Tinawagan daw siya ni Nolasco. Pinadrive sa kanya yung mga duffel bags na yan na milyon-milyong pera. Diniliver niya kung kani-kanino. Ang isa doon sa mayor ng Laguna. Yung isa naman doon sa isang comedy bar sa Timog. At ang isa doon sa ombudsman. Sa office ng ombudsman. Yan ang nakalagay sa sinumpaang salaysay ni Madriaga. Ngayon, ang sinasabi nila Sara, hindi totoo yan. Hindi namin kilala yan. Pero ang problema ngayon, ang bagong ebidensya, breaking news. Colonel Nolasco and Ramil Madriaga connection. Nako, BP Sara, ito na ang ebidensya. Ito yun. Ito mga kabunyog. Mayroong bank deposit slip. Mayroong bank deposit slip na kapangalan kay Dennis D. Nolasco. Ano ito? Sa land bank. May deposit dito. Pinadala kay Dennis Nolasco. Ayan Pangalawa, may screenshot dito ng conversation ni Madriaga sa kanila Nolasco. Ano yung laman ng conversation? I-send ko po mamaya yung estimate tsaka account ko. Tapos sinend ni Nolasco yung account niya, ni Colonel Nolasco. Account name, Dennis D. Nolasco, account number ganito. GCash ganito. So mayroon silang mayroon ditong mga screenshot ng nila, ng conversations nila ni Nolasco at ni Madriaga. Ibig sabihin si Nolasco na vice commander ng security group ni Sara, Colonel Nolasco, saka si Madriaga, may communication. At sabi nga ni Madriaga, tinawagan daw siya ni Nolasco, ininstruksyonan siya na magkita sila at transfer daw sa kanya yung duffel bags ng milyon-milyong pera, yung inincash doon sa land bank, tapos diniliver niya na kung saan-saan. Kaya importante si Madriaga dito. Kasi kung mapapansin natin doon sa hearing sa Kamara, matapos ma-encash yung mga confidential funds, binigay na kay La Chica, kay Nolasco, wala nang kasunod doon kasi hindi naman nag-appear sa
sa kamera si Nolasco at si La Chica. Pinatawag na kaagad sa loob ng kampo. Siguro ayaw nilang madetalye yung kasi mga military yan. Pero kung nag-ano na dito, ang nagpatuloy na ng kwento itong si Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. At ngayon, may mga proof si Madriaga na may connection sila ni Nolasco. So hindi totoo na hindi parte ng inner circle ni Sara si Madriaga. Kasi itong mga sensitibo ito. Si Nolasco, Colonel Nolasco, Vice Commander. Kaya anyway mga kabunyog, araw-araw may lumalabas. Parang paunti-unti. Sinabi ni Attorney Palad sa interview sa kanya, mga kabunyog. In-interview si Attorney Palad sa Billionaire News Channel. At ito, kumakalat na social media ngayon. Breaking, bank accounts and chat logs linked Madriaga with Sara Duterte Security Officer Colonel Nolasco. O ito na, kumakalat na sa social media ito. Breaking, bank accounts and chat logs linked Madriaga with Sara Duterte's Security Officer Colonel Nolasco. Binanggit na rin ninyo mismo ito eh. Ano yung mga resibo dito? Meron ba ito mga text message? Mga photos ba ito? Meron na kami mga nakuha text messages between Madriaga and Colonel Nolasco. Okay. Who is Colonel Nolasco? Colonel Nolasco isa to sa mga security officer na naging estudyante ito ni Ramil Madriaga doon sa PSG. And then isa rin to sa mga security officer. So naka-retrieve na kami ng mga text messages na as early as 2022, 23 nag-uusap yan. Let's say may basketball tournament nasasali yung BPSPG, ang nagbibigay ng pera si Ramil. May mga talks na ganyan na ito po yung cost ng uniform. Sasagot si Ramil na di baling mahal, basta magandang quality. Akin yung bank account mo, akin yung GCash mo. Pag nakita tayo, bibigyan ko kayo ng sapatos. Ganun kakasual yung usapan nila, basketball, politics, everything. Hanggang sa nung binabasa ko yung mga text messages noong 2023, 2024, 2022, 2023, andun ang usapin ng mga confidential funds sa usapan. So, mga 3 days ago lang namin yung nakuha yung text messages na yon na talagang nag-uusap si Nolasco and si Madriaga. So, hindi maitatanggi na magkakilala yung dalawa. Kaya na ito mga kabunyog, mahirapan itong malusutan ni Sara Duterte. Yung sinasabi ni Sara Duterte hindi niya kilala, walang kaugnayan sa kanya or sa kanila, hindi niya staff, hindi niya naging tauhan, walang koneksyon sa kanila, itong si Madriaga, ito na, naglalabasan na pa isa-isa. At sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, na-preserve na nila yung mga call logs, screenshots, na yon, naka-ready na. Ibig sabihin, naghahanda na talaga sila kasi magpapatawag na ang kamera ng hearing eh. Papatawag na ng kamera ng hearing. Mga kabut. Ngayon ang tanong ni bakit hindi pinatawag si La Chica at Nolasco? Sa tingin ko, in-invoke na doon yung confidential kasi pag security ka kasi ng presidente at vice president, hindi mo pwedeng basta-basta i-detalye ang trabaho niyo eh. Malamang in-invoke 'yun. In-invoke 'yun. Kaya lang ito talagang si Sara, yung kanyang mga security na galing sa military ginamit sa mga diyan sa na yan. Yung diyan sa confidential funds. Sila yung sila yung tumanggap ng pera matapos iingkas eh. Okay. So ito mga kabunyog mga kababayan. Okay? So mga kabunyog mga kababayan, asahan natin na pinatawag si Madriaga sa kamera, marami itong sasabihin. Kaya siguro kontrang-kontra si Sara eh. Naglabas ng statement ngayon si Sara Duterte, hindi daw dapat paniwalaan ng kamera si Madriaga. Bakit? Bakit hindi pa paniwalaan? Natatakot ba siya na marami itong sasabihin? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.